So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na yung isa sa mga inaantay ko rin na battle dito sa Matira Mayaman. At ito yung Aklas versus Invictus. So, bakit ito yung isa sa mga inaabangan ko? Actually, lahat naman inaabangan ko, especially sa Matira Mayaman na bracket. No? Kaya nga nung pag-upload ng Mot J Black is hindi na natin inantay na matapos yung buong first round ng tournament. Inano na natin, nireview na natin nung nilabas yung Akatabadang, nireview na rin natin nung lumabas yung 6th threat K-Ram, nireview na rin natin kaagad, di ba? Kaya pero itong Aklas versus Invictus, classic matchup kasi to guys eh. So, bakit ko nasabing classic matchup itong battle? Kasi para sa akin, labanan ng former champ at ng current champion. So, si Aklas, sa mga hindi nakakakilala kay Aklas, sa mga naging fan ng flip top ng mga 2016 onwards, kagaya ko, 2016 onwards kasi ako nag-start manood or naging fanatic ng flip top. Syempre hindi ko kilala si Aklas that time. And yun, hanggang sa palalim yung pagiging fan ko sa battle rap, saka ko nakilala si Aklas na yun nga. So sa mga kagaya ko na late nakapanood or naging fan ng battle rap, so si Aklas po is champion po siya ng 2013 Isabuhay. Siya yung unang champion ng Isabuhay tournament. At si Invictus naman, siya naman yung champion ng Isabuhay 2023. So para sa akin sobrang classic kasi 10 taon yung naging pagitan, 'di ba? 10 taon yung pagitan ng pagiging kampiyon nila. 2013 versus 2023. So nakita nyo yung kung bakit ito yung isa sa mga inaabangan ko na match up dito sa bracket na to, 'di ba? Kasi kung titignan nyo, Mot versus J Black 2017 versus 2021 na champion, 'di ba? Yung Aklas syempre yun nga, 2013 versus 2023. May isa pa dito no? Actually, yung magiging second round nito, yun yung magiging pukpukan. 'Di ba? So, pero wag muna natin pag-usapan 'yon kasi sa 27 pa naman, sa April 27 pa naman natin malalaman yung pinaka line-up ng quarters ng Matira Mayaman 2024. 'Di ba? So, going back, Aklas versus Invictus, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, 2013 champion, Isabuhay 2013 champion versus Isabuhay 2023 champion. So, sobrang classic nito para sa akin. Kaya isa to sa mga inaabangan ko. Okay? So, ayun. Huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to kasi alam ko naging dikit yung battle or naging dikit yung naging hurado or naging judge, no? So, may mga napanood din ako na hindi daw sisipot si Aklas sa second round ng tournament. May nagsabi naman na pa-veto kasi since hindi naman natin si Aklas, pa-veto naman na si Invict na lang yung lumaban sa second round. So may mga ganun akong nababasa. So tignan natin kung ano ba talaga yung naging hatol sa battle na to. Okay? So hindi naman naging controversial to kasi ang mas naging controversial lang is yung Mot versus J Black kasi nga nagkaroon ng veto. Pero ayun, tignan natin Aklas versus Invictus. Classic to. Let's go. Nang Koitos, si Aklas, pinili niyang mauna si Invictus. Battle of... Nanalo ng Koitos, si Aklas, pinili niyang mauna si Invictus. Battle of the Champions. Matira Mayaman. Pangil sa pangil! Sampangan na!
Tangin na, Battle of the Champions. Yeah. Mababa ako yan. Kung sa tingin niyo, Props kay Invictus kasi wala pa yung battle niya sa laban kay Husky sa finals ng Isa Buhay. Sumali na agad siya dito. So, alam mo yon yung pagiging committed ni Invictus, no, na whatever the result is dun sa Isa Buhay finals is meron na agad siyang mababagsakan na tournament ulit. So, yun. Kung natalo man siya doon, may another tournament na naman siyang lalapagan. Pero yun, 'di ba? Nag-champion siya doon at isang boost kasi yun eh. Boost yun kay Invictus na champion ako, papalag ako dito, parang ganoon. Pero yun, dikit yung naging hatol dito. Yun lang yung pinaka naging alam ko sa battle, dikit. Pero tignan natin. mababa ako yan. Kung sa tingin nyo, sa mga wordplay ko kayo uutuin, paano pupuntusan pagiging adik ni Philip pag di ko pupuntuhin? Tipong gamitan mo man ng shabu, mas lalo ka pang bubusogin. Bukod sa tirahan ko na tong gubat aklas, paano mo ko pa uuwiin? Hindi nga marunong tumugma. Gubat. So, ginamit ni Invictus yung gubat, which is yun yung tawag sa event ng Flip Top kapag nasa Cebu sila. Tapos pakusganay naman kapag sa Davao, 'di ba 'yon? Tabu, mas lalo ka pang bubusogin. Bukod sa tirahan ko na tong gubat aklas, paano mo ko pa uuwiin? Hindi nga marunong tumugma. Sadya nagpapabaya. Malaking sampal to sa muka sa mga makatang hasa. Tapos nabibilib na kayo dito. Di ba nakakatanga? Kung si Fukuda, one syllable na mag-rhyme, ikaw wala talaga! Isa lang achievement mo sa battle rap, agawin di sa'yo. Kaya pabilisan nyo'y walang kwenta, tsak iwan sa karera ko. Kaso mala alien ka. Ako nagkampiyon, nagtrend pa to. Saktong bagsakan ko, meta ngayon, sabog planeta mo! Kasi wala nga pang Starbucks, di wala pa na Starstruck. Kikitain pa pang shop, sabay lalabas lang yung nutsack. Pauwi ka nag-car crash na maalam nung comeback pagkat kung ikaw si Aklas, malamang ako naman ang yung last. Aklas, last act. Okay. So, litaw na litaw pa rin talaga yung pagiging technical ni Invictus, no. So, Ikaw si Aklas, malamang ako naman ang yung last. Oo, malagubat 12. Ika'y naging si JD na palo. Kasi katulad ding malakas sigaw para mas dinig nilalako. Kasumalas nyo sa gapo, sanay na kaming... galing nun. Galing nun, yung sabay sigaw tapos nilalako. Ayos yun, magandang magandang linya yun para kay Invictus. Naging si JD na palo. Kasi katulad ding malakas sigaw para mas dinig nilalako. Kasumalas nyo sa gapo, sanay na kaming magsigawang may barang tago. Habang kayo halatang sadyang walang alam, mga magsigawa ng laro. Kasi mula na magkampiyon, naging banu na lang muli ito. Mas magagaling na mga baliw ngayon, salamat ang korito. Kasi sigaw mo ng malakas, tingin ng tao sa'yo weirdo. So, ito yung mga naiintindihan natin na konting reference, yung masyadong malalim si Invictus So, pero may mga nasisilip naman tayo. Yung reference ni Invictus dun sa pagkatapos maging kampiyon, naging banu na lang ulit. So, hindi pa natin nare-review yung 2014 at 2015. 2015 ata hindi ata sumali si Aklas. Hindi ko sure pero enlighten me na lang sa comment section. Pero sa pagkakaalam ko, since nag-champion si Aklas ng 2013, alam ko sumali ulit siya ng 2014. Kalaban niya si LB sa first round. Pero natalo siya doon. Napanood ko kasi yung episode ni Dog Brock ba yun?
isa yun sa mga sinabi ni Aklas na ayaw pa daw dapat niya sumali, pero siningit siya pinasali siya ni Boss Arik. So kaya ganun lang yung naging mga baon niya, pero malakas pa rin ata. Hindi ko pa kasi napapanood eh. Pero yung sinasabi kasi ni Invictus dito, 2013 nag-champion, 2014 sumali, tapos sumali siya ulit. 2015 hindi ko alam, pero 2016 kasi sumali siya ulit, 'di ba? Kita niyo naman yung review natin, laban niya kay Acer. Pero para sa akin malinaw talaga kay Acer 'yun eh. Pero yun siguro yung naging ginagawang, or yun yung pinupunto ni Invictus dito, na pagkatapos magkampiyon, naging naging banu na lang ulit, kasi puro talo na rin si Aklas eh. Talo siya kay Tweng. May mga talo rin siya na alam ko napanood natin eh, or na-review natin. Pero yung pagbabalik ni Aklas laban niya kay JD, kung hindi niyo pa napapanood yun, na-review ko na yun guys, panoorin niyo yun. Aklas versus JD sa sunugan. Tangina, ang lakas ni Aklas doon. Grabe. So yun lang, shinare ko lang. Mas magagaling na mga baliw ngayon, salamat ang korito. Kasi sigaw mo ng malakas, tingin ng tao sa'yo weirdo. Kaya sa battle rap, naging Aklas, hindi ka paborito. Paborito, okay? Tapos tingin kay kalawakan, mas malalim yang sa'yo. Ang kaso, isa ka man sa mga old gods, ako'y walang sinasanto. Kasi kung panay, tangina mo Eugene lang, patay sa banat ko. Di mo ako magagawang tapusin, parang pag-aaral mo. Ayun. Pagkat ako... Ayun. Okay, so sabi ko nga sa inyo, wala tayong masyadong alam sa background ng ilang beses ko na sinabi sa inyo sa mga reviews ko, kung nakatuto kayo sa channel. Sabi ko sa inyo, Battle MC lang talaga yung pinaka alam ko sa kanila, pero yung background nila, kung nakapagtapos ba sila or hindi, kung ano yung trabaho nila, kung ilang taon na sila, hindi ko yun alam. So eto, okay yung linya ni Invictus doon, na hindi mo ko kayang tapusin, parang pag-aaral mo. So isa lang yung pumasok sa isip ko na punto ni Invictus doon is undergrad si Aklas, at ayun yung sinasabi at ayun yung pinupunto ni Invictus sa part na yon. So para sa akin malakas yun, direkta yon kay Aklas. Ay, tangina mo Eugene lang, patay sa banat ko. Di mo ako magagawang tapusin, parang pag-aaral mo. Pagkat ako'y ebolusyon na ng kanyang kapanahunan. Ito'y revolusyon, maghahanap kang katarungan. Kakapauwi sa akin laglag, mapapalaya siyang tuluyan. Ngayon binaba, di ba kita Aklas, mag-aalsa balutan. Kasi kala mo, mananatili ka, gumising ka na boy, para ilabas ko ng mga gamit na kayang punitin niyang abnoy. Pagkat sa akin kukulangin kung yung hilig magmaoy. Kaya pinalayas ko tong alien no itinataboy. Naging alien, E.T. Nataboy. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Invictus sa E.T., kung extraterrestrial ba yon or may iba pa siyang meaning doon. So, yung E.T. na dating sa akin is extraterrestrial, or yan. Alien no itinataboy. Naging employee of the year at battle rap ang manager. Kasi maning-mani na sa akin mga napiling maniker. Basta laging todo aking dalang baon lanang kalibel. Kaya kahit alien ibigay nyo, ako'y nasa kaliber. Unang banat! Aklas! Let's go! Mabigat yun mabigat yung linya yung mga nagustuhan ko na linya ni Invictus doon, yung kung ikaw si Aklas, ako yung last act mo. Tangina, lupit nun. Malupit yun. Tapos yung ako yung evolution ng kapanahunan mo. Ang lupit nun, tol. Tangina, kung ewan ko ako para sa akin kasi nalupitan ako doon sa ako yung evolution
ng kapanahunan mo. 'Di ba? Parang ay ang tinutukoy ni Invictus doon, nag-champion ka sa ganyang estilo ng 2013 tapos ito na ngayon yung champion ng 2023. So basically may pagka hawig naman sila ng estilo no. Parang improve lang talaga yung kay Invictus na naka-holorhyme. Yung kay Aklas kasi si Aklas kasi unorthodox kasi si Aklas men. Ano yung unorthodox? Ayun, sinabi naman ni Invictus kanina na hindi nga tumutugba. And yes, may mga battle talaga si Aklas na hindi talaga tumutugma, especially yung laban niya sa Isa Buhay ng 2013. Ang dami ko kasi napanood ng clips doon na ayun, sobrang unorthodox talaga ni Aklas, no. Ayun, tapos ayun, yung mga linya, yung kung ikaw si Aklas, ako yung last act mo, ako yung evolution ng kapanahunan mo. Isa pa yung hindi mo ko kayang tapusin na parang pag-aaral mo. Ayun yung mga linya na naging quotable para sa akin kay Invictus. At hindi lang may mga linya rin ako na hindi ko na maalala pero para sa akin mabigat 'yun, 'di ba? So 'yun, basically malakas yung round 1 ni Invictus. And tignan natin kung yung magiging round 1 ni Aklas is magiging kasing lakas nun, kasing level nun, or matatapatan ba niya, no? Maganda yung round ni Invictus kasi eto, lagi ko itong sinasabi sa inyo, hindi ako masyado nagko-focus sa crowd reaction, and para sa akin yung performance ni Invictus kung paano ko inabsorb yung mga linya niya is sobrang smooth talaga nun, and mabigat yung ibang mga linya. Although yung iba is hindi ko naintindihan, magiging honest ako sa inyo, yung iba hindi ko naintindihan, pero yung iba sumugat yun kay Aklas, no? So isa sa mga para sa akin na sumugat kay Aklas doon is yung di mo ko kayang tapusin na parang pag-aaral mo. Although hindi ko alam kung ano yung pinaka naging storya ng background ni Aklas, pero yung kung paano dineliver ni Invictus yung linya na yun is kapani-paniwala yun. So lakas nun, pakinggan natin si Aklas. Check. Putang ina mo! Oo! Ako'y alien na batak! Kaya halimaw sa galing! Ikaw, evolusyonistang palpak sa unggoy kagaling! May bakas ng Jurassic! Anak ng Holo erectus! Kaya sa Holo na Pectus, wasak ang Invictus! May pa-technical ka ba? Baka pag ako nag-technical! Ma-technical ka, lintik ka, technical, brutal! Hardcore rap mo, mukha mo! Titi mo lang hard sa'yo, hindi yung core! Underrated! Overrated ka sa pagiging underrated score! Mukha mo underrated! Ako buong katawan. Mukha mo underrated! Mukha ko Undertaker! Di tayo pantay! Sa lalim magbaybay! Mala Pasipiko! Di makasabay sa madilim na salaysay! Napaisip ko! Katay isip no! Aral diskubre parang scientifico! Na tiyak sa pino, kaya tiyak na listo, kaya halaga may tiyak na piso! Hindi niyo nakuha, isang salita, 11 letra, nilaro-laro, 2 bara! Akala ko ba advance na ang panahon ngayon? Di niyo nakuha, i-replay niyo! Gago. Ika'y isa sa mga bagong general! Ano ang laban ng isa sa mga bagong general? Ang pangalan ko ay nasa inaugural. Ngayon lang ikaw nagkaranggo. Oo, parehas kampiyon. Ang pagkakaiba lang, lamang ako ng 10 taon. So, yung sinasabi ko sa inyo nung umpisa ng vid natin kung bakit naging classic yung laban na to para sa akin. Kasi nga, 2013 champ versus 2023 champ. Diba? So, 10 taon yung agwat. Kaya naging classic at inabangan ko talaga yung battle na to. Oo, parehas kampiyon. Ang pagkakaiba lang, lamang ako ng 10 taon.
Ah! Yes, ito na ang pagbabalik! Ang ama ng lahat! Mula sa malalalim na titik at mga freestyle na hindi mo inaakala kung paano pumapasok sa damdamin. Yes! Pag binaong kita sa lupa, doon ka palang magkakatitulo. Humuhukay ang aking dura. Pag binaong kita sa lupa, ngayon ka palang, doon ka palang magkakatitulo. Parang narinig ko na yun sa ibang battle. Hindi ko lang alam kung anong battle, pero baka for sure naman sa flip top yun, pero hindi ko lang maalala kung kanino kong battle narinig, pero narinig ko na yun. Pag binaong kita sa lupa, doon ka palang magkakatitulo. Humuhukay ang aking dura, malalim papuntang impyerno. Sa pastulan ng itim na tupa, sunog tong arsonista nyo. Marami ka pang hihiguping tula bago mo madurog-durogistang to. Yeah! Dito ko'y malabatas na may puwego. Walang iniining matagpas ka, duelo! Ribaras auto-target, maladelo! Balakin na may sayad, magjujoke lang to! Ako'y protege na kakaiba, itim aking bungo. Mentor ko si Datu, freestyler aking dugo. Todo sunugan, di ka tatagal, game over to! Good with the gulat, ubusan ng lahi, ibabaon to! Kaya, kahit magtawag ka ng all gods, dito, pagsasabayin ko lang kayong dalawa. Yung huling tinapos ko, itim na Nazareno, dinatel ko hanggang mamutla! Nasa pagalingan pa rin kayo? Santo Ribulto na! Binabattle ko! Kasabay sa ensayo, Dancing Santo Niño, pretty tit, Si Raulo. Viva Pit Senyor! Pretty tit! Pretty tit! Time! Second round! Invictus! Let's go! Okay, so round 1, malinaw yon kay Invictus. So, sinabi ko naman sa inyo, although technical talaga yung laro ni Invictus, pero so far marami naman akong naging quotable doon. Maraming naging quotable si Invictus sa sa round na yon, and para sa akin mas naging siksik yon. Mas malakas yon, mas siksik yon. Mas may tumatamang linya si Invictus compare kay Aklas sa round 1. Then kay Aklas naman, yung pagiging unorthodox niya siguro is hindi na ganun sabihin nating ka-effective or ka-applicable sa battle rap ngayon, no? Kasi nung time na nung 2013, sobrang lakas nun eh. Kasi parang siya pa lang ata yung gumagawa ng mga ganong yung pagiging unorthodox, yung hindi nag-rhyme, yung mga freestyle lang, 'di ba? Correct me if I'm wrong na lang, no? Kasi 2013 is hindi pa natin na-review yun. Yung mga 2013 battles hindi pa natin na-review. So, ko lang yun. Tapos, yung Aklas parang hindi masyadong, yung mga linya niya is hindi masyadong tumatama kay Invictus. May naging comedy siya na bandang dulo. Pero syempre, tournament, matira mayaman, yung mga linya na malalakas, yun talaga yung ini-score natin. And para sa akin, lumamang si Invictus doon. Sa mga in terms of haymakers, lamang si Invictus doon. So, bigyan natin ng 9-8 to in favor of Invictus. Round 1 kanya yun. Malinaw na kanya yun kasi ang dami ko ngang, 'di ba? Nagsabi ako ng mga linya or yung mga quotable lines ni Invictus, sinabi ko sa inyo. Pero yung kay Aklas talaga medyo wala ako masyadong
nakita or napakinggan na naging quotable doon. So, yun lang siguro. 9-8 Invictus. Woo! Galit na galit! Kahit mukha naman ng kulto. Porque may death insurance tayo kay Pibus, di na iniingatan ng iyong puso. Kasi, tanginan to, kala talaga magkakapera siya sa dulo, magkakamilyon ka lang naman kapag binaril kita sa ulo. Kulang na lang siya'y magwala, parang si Arik nun sa'yo. Kaya nga sa liga laging may dada, yan trip mo pagpalo. Oo, panay putak kanyang gawa yung estilo ng gapo. Pagkat ikaw yung unang akata o Nico na bano. Kaya galit na sa'yo mga liga. Nakaalitan niya nun si Enigma. Nakarating pa kay Linz yung balita kung paano minurap nila sa linya. Dahil lang, chinuwa kanya sa uprising, di ba? Pinapatira ka Manila. Pero bawal ka daw magsabuat doon ka nagpasira, gano'n ka kahina. Tapos pinapangalandakan pa, basura naman. Porque hindi na nakalaban, sobra mong palaban. Iwan sa panahon ng tumahlon ka sa van. Kaya ngayon di lang Rapolo yung kampyon nyo na ban. Kasi inaway mo si Arik, kakagamit mo ng met. Kaso Duterte na presidente, agad ding bumait. Kaya minsan tumataba, tas papayat din, sabay. Kaya nga minsan tumataba, tas papayat din, sabay macho saglit. Ganyan pag sa pagiging adik, nakawalo ka ng balik. Gago, alam ko magkakambak at makakatapat. Kaso mga baon pang malat pagkat sala sa labat. Habang isang taon nag-battle rap sapak ng sapak. Para kung ikaw batak, ako mas batak na batak. Kaya pag sinilip ako, dito hanggang dulo lang pasemis. Walang ipilit ang iyong vision na matutupad lang death wish. Tamang si Philip ay umikot at ako yung taga-head twist. Pagkat pinihit na tornilyo niya sa ulo na may X baon. Di na kailangan pa ng driller. Kampyong itinapat lang sa mga banat na pang kinder. Kaso pag aklas daw masaya. Kesyo halakhak walang tigil. Ako sablay magpatawa pero patay kapag nanggigil. Kaya wag mo kong Technical hamakin, talaga. Philip, kung ayaw mas ipahamak. At mistulang maging shady sa aking second round mawasak. Kasi wala mang isang buwan na ganda, pero halimaw pa rin banat. Isipin mo lang ano pang kaya kong gawin pag naging apat. Ano, di para sa kanya? Ano ba magiging tugon? Mas na akong alam sino pa mapiling hukom. Pagkat sabog pati mata parang hinit-hit yung bong. Kaya magkampyon man lalo pang mananatiling gutom. Kasi aklas tsaka mot sa ending, di ba? Halos isumpa mo. Dahil daw tatay na si Sheyi at ako'y pagod na medyo kaso. Kahit mga bara nun nag-trending, may kaibigan mang hurado. Hanggat kalaban mo, depending champ, hindi ka sigurado. Na-close ni Invictus ng malakas, ng solid yun. Ang galing nun. Sobrang technical ni Invictus, men. Hindi ko kayang himayin yung ganitong klaseng no? So, yan, lagi ko sinasabi sa inyo, pag mga technical, sobrang nahihirapan talaga akong himayin. So, nire-ready ko na talaga yung sarili ko sa sa isang buwan. Kasi, alam ko, 'di ba sinabi ko sa inyo, pagsasabayan natin yung 2015 at 2014 at sino ba yung nagkampiyon doon? It's batas na back to back. So, nire-ready ko na yung sarili ko sa isang buwan kasi alam naman natin si Batas, isa yan sa mga sobrang epektibo pagdating sa technicalities, no? So, Invictus, going back, round 2 ni Invictus, real talk, ano ko na kayo, idediretsuhin ko na kayo. Yes, may mga linya si Invictus na hindi ko naabot, no? Pero doon na lang ako nag-base sa kung paano niya pinerform, no? Ayokong sabihin sa inyo na naintindihan ko yun pero hindi ko naman sa inyo ma-explain ng maayos or sabihin ko na ang lakas nun, pero
hindi naman ganun kalakas, 'di ba? So, maging honest lang ako sa inyo. Alam niyo naman na honest tayo sa channel natin. So, kung ibabash niyo ako, wala akong pakialam sa inyo. Basta opinion ko 'to. Kung gusto niyo marinig yung opinion niyo, gawa rin kayo ng sarili niyo channel, okay? Pero hindi ako nakikipag-away Ano lang 'yun, statement lang 'yun. So, ayun. Opinion ko lang, guys, no? Ano lang, naging honest naman ako sa inyo. Yung round 1, ang lakas nun. Malakas talaga yon yung Invictus doon. Pero pagdating sa round 2, syempre nag-expect ako ng isang mami-maintain ni Invictus yung ganong klaseng power sa round 1. Pero sa round 2 kasi medyo nawalan, para sa akin nawalan ng mga effective na, hindi, effective naman nawalan ng mga quotable lines si Invictus dito. Yung masasabi ko na tumatak sa akin, na iwan sa isip ko. Walang nangyaring ganun. Unlike sa round 1 na may 3, may 4 pa nga 4 or 5 something, 'di ba? Pero sa round 2 medyo wala akong narinig na masasabi ko na tumatak sa akin. Pero kung paano niya kinlose yung round 2 is solid, no? Na pag depending champion yung kaharap mo, hindi ka sigurado, parang ganun. So, yun. Ender ni Invictus, yun lang yung para sa akin naging malakas. Pero kung paano niya pinerform yung buong round 2 niya, hindi naging dragging yun, no? Hindi naging dragging yun. Malakas pa rin yun. So, yun, pakinggan natin si Akla. So, sana naiintindihan nyo at nire-respeto nyo yung opinion ko sa battle na to. Round 2, Aklas, let's go! Yo! Bukang bibig! Puro droga! Gamit na isunto! Lumang parapernalya! Walang talab! Material mong marupok! Makapal balat! Bumabali ng suntok! Ako'y dagok na parusa sa iyong karera! Ang di mo maarok na umiikot sa iyong barena! Itchapuera sa gera! Banu mo na letra! Walang baon! Sandata! Puro lumang pabuelta! Ah! Pinagmulan mo! Pasyenteng naghihingalo! Oo! Ako ang tuberculosis na pumatay sa sumulat sa'yo! Invictus? Undisputed? Katangisip ka lang! Isang tula, may yakda, putol pa, nananaginip ka lang! Nang gising! Gising! Tapos na ang 30 days sayadism sleep experiment! Shoutout mo na yung mga mayor mo! Nakapusta sa akin sa tournament! Wannabe, balang kid? O baka sumaya din? Reynolds sa bibig, malasak, sak sa poin, maestro rin! Gusto makatikim? Pangarap tunay na kagat! Nananaginip ng gising, bumuhay sa tumat na alamat, impostor na salarin, itulak sa hukay ng di sukat, doon pagkasyahin, gawin patama sa gulay at ugat! Hampas ko malala! Tangina, grabe yung lyricismo na nagbabanggaan sa battle na to. Parehas sila technical. Sa gulay at ugat! Hampas ko malala! Ako'y sobra lala! Pataas hindi pababa! Tinanong ko ang bangin! Tapos sa kaliwa ng iyong diwa, hiniwa! Ako ang nakikita mo sa salamin! Gulok mo sira-sira! Kinakalawang sa talim! Tutok ko bang giba-giba! Paningin mo kukulayan ka ng itim! At kailanman, hindi ako nawala! Lumipat lang ako ng mundo! Lumayo huminga sa panghinyo! Oo, weirdo, di makuha panghenyo! Mahirap maintindihan, maitim aking ibanghelyo! Tawagin, ako ang pangalawang pagdating! Tawagin Akla si Kristo! Ako ang Diyos at bathala ng mga rimang hindi mo inaakala! Umaastang matalino sa buhay ng ibang tao! Akala mo kung sino? Hindi mo nga mapatay ilaw sa inyong banyo. Tangina mo! Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Real talk! Tangina! Gusto mo preparasyon 4 na buwan? Sino ka? Gago ka na ba? Ang lakas ng tama mo no?
Pinagmamalaki mo pa dito yon? Walang kwenta yon. At anong sabi mo? Lalaban ako sa PSP, pero puso ko nasa flip top. Ganon. So yung puso mo, wala sa pamilya mo. Lumalaban ka para sa flip top? Dun palang talo ka na! Ako, lumalaban ako para sa pamilya ko. Kaya kahit sino, tinatanggap ko. Kahit walang bilang. Pak! Binibigyan ko. At kung totoong puso mo nasa flip-top, dapat wala ka dito ngayon. At kung totoong puso mo nasa flip-top, hindi ka masisilaw sa 1,000,000. Tang ina mo. Pera to, Ang lakas nung lumakas bigla. Lumakas bigla yung second half ni Aklas. Gagi. Akala ko magtutuloy-tuloy na ganun eh. Kung paano niya inumpisahan yung round 2 niya, akala ko magtutuloy-tuloy. Pero biglang lumakas yung second half. Patapos na si Aklas dito ah. Pero grabe pa yung sundot niya at nakuha niya pa yun ah. binibigyan ko. At kung totoong puso mo nasa flip-top, dapat wala ka dito ngayon. At kung totoong puso mo nasa flip-top, hindi ka masisilaw sa 1,000,000. Pera to, tanga! Round 3. Nag-umpisa, okay, round 3 na. Nag-umpisa yung ano eh, yung switch, no? Biglang nag-switch kasi talaga eh. Kasi flat na eh, no? Flat na yung rounds ni ano, yung round 2 ni Aklas, flat na. So sabi ko sa isip ko kanina, itatabla ko ba yung round 2 or ibibigay ko kay Invictus. So ganun na yung ano ko, thinking ko habang pinapakinggan ko si Aklas sa round 2. Pero pagdating dun sa nagrebat siya ng gitna, napansin nyo ba na nagrebat si Aklas sa gitna? Yung doon nag-switch yung sinabi ni Aklas na ang gusto mong preparation 4 na buwan, sino ka? 'Di ba? So yun, doon na nag-umpisa si Aklas na makuha niya instant yung momentum, no? Kasi yung start niya hanggang matapos yung, or sabi natin gitna, no? From start hanggang gitna, ano eh, flat talaga, no? Flat talaga yon. Pero nung nag-start siyang bumanat or nag-start siyang magrebat sa gitna, yun dun sa sinabi ni Invictus na preparation 4 na buwan, dun na from zero instant umangat yung naging momentum ni Aklas doon. Kaya props kay Aklas sa round 2. Bibigay ko yun kay Aklas sa Gahibla, no? Gahibla Aklas yun. Pero yun nga, ulitin natin round 1 ni Invictus, sobrang naging classic, sobrang naging mabibigat yung mga linya na binitawan niya doon. So merong mga quotables na lines si Invictus sa round 1, unlike sa round 1 ni Aklas na sobrang bagal pa, no? Hanggang natapos na lang yung round niya is wala siyang naging quotable lines para sa akin. Tapos may mga moments din na hindi masyadong tumatama kay Invictus yon. So pareha sila ng style eh, diba? So kitang-kita mo yung difference ng dalawang MC. So round 1 binigay ko kay Invictus score na 9-8. Pagdating sa round 2 ni Invictus, same. Medyo nag-focus lang siguro yung napiling angulo ni Invictus sa round 2 is hindi ko ganun masyado na-appreciate kasi about sa bato eh. So wala tayong alam doon. Medyo hindi ko lang na-appreciate kung paano niya tinahita yung mga linya about doon kasi medyo napahaba eh. So yun, tapos mapansin ko rin na nawala yung mga quotable lines, unlike sa round 1 na nabanggit ko pa, may mga nabanggit pa ako na linya ni Invictus doon. So para sa akin bumaba ng konti, pero naisara naman ni Invictus ng maganda at ng malakas yung round 2. Pero hindi yun enough para i-carry niya yung buong round 2 niya. So bigyan ko ng 8 puntos si Invictus dito. Pagdating sa round 2 niya, class,
sabi ko nga sa inyo, sobrang tagal ng momentum. Sobrang tagal makuha ni Aklas yung momentum niya. Nakapag-isip na ako kanina na itatabla ko yung round 2 sa score ng 8 puntos. Kasi kung paano mag-umpisa o kung paano nag-umpisa si Aklas at kung paano niya naitawid yung first line hanggang doon sa kalahati ng round niya. Sobrang flat talaga eh. No, parang may mga dead air o tas hindi rin gaano tumatama. Pero nung nag-start bumebat si Aklas dun sa gitna, dun na instant from 0 to 100 yung momentum. 'Di ba? Nakuha niya yung momentum, nagsunod-sunod na 'yon, no? Dito na nagkaroon ng mga tumatak na linya si Aklas para sa akin. Yung 4 na buwan na preparation, sino ka? Tapos kung totoong ginago lang kinengkoy na ito yung classic na Aklas, yung nangingengkoy, 'di ba? Yung sabi mo babatig lang sa PSP pero yung puso mo na sa flip top, tapos ang tawag doon, ako bumabattle ka para sa flip top, ako bumabattle para sa pamilya ko, 'di ba? Tapos yung puso mo na sa flip top, wala sa iyo. So alam mo 'yon, yung panggagago ni Aklas, o 'di ba, mga quotable lines, 'di ba? So, para sa akin, naging ahead si Aklas dito, and yung second half niya is enough yon para masabi ko na overtake or nahigitan niya yung round 2 ni Invictus. So, ang lakas nun naging round 2, second half ni Aklas eh. Hindi naging ano yun. Sabi ko nga sa inyo, from 0 to 100, instant yon, nag-switch agad yung momentum at nakuha ni Aklas yung round 2. So, malakas man yung second half ni Aklas, hindi ko pa rin yun kayang i-perfect 10 kasi yung buong kalahati niya is sobrang naging dead air eh. 'Di ba? So, siguro instead of 8, bibigyan ko ng 9 points to. So, tabla sila dito na 17. Round 1 Invictus, round 2 Aklas. Sa score naman 9-8 parehas. So, 17 points in total. Nagkabaliktad eh. And feeling ko nga kung nagkatapat yung round 1 ni Invictus tsaka yung round 2 ni Aklas, feeling ko nga magkasing level din yun eh. So, pinaka magiging deciding talaga natin dito is yung round 3. And pakinggan natin to. Niready ko na yung sarili ko dito na sobrang technical talaga. So, yun, tingnan natin. Umuulan ng lyricismo. So, yun. Tabla, round 1 Invictus, round 2 Aklas, same ng score. Tingnan natin. Invictus, let's go. Ba't daw ako lumalaban sa PSP? Tang-ina ang kulit. Ikaw nga ang haba ng buhok mo eh. Ba't di ka pagupit? Tsaka ano pang sinasabing pagbabago? Lupit. Kaso sobrang addict mo, gumamit pagbaba, go ulit. Talagang sigaw ka ng sigaw kapag ang hilig tipar. Pagbaba, go ulit. Wala, natawa lang ako dun. Kaso sobrang addict mo, gumamit pagbaba, go ulit. Talagang sigaw ka ng sigaw kapag ang hilig tipar. Inaatake na naman ng pagkapilip sigar. Philip Pero Sigar. lahat sumasaya. Yajak sa long hair ni Par. Di sa mga bara mong patawang maswak pang comedy bar pagkat sa lahat ng isa buhay champ, ikaw yung wakis. Kaya kung sakali mang manalo mga bobo judges. Kasi bit mo pekeng crown. Tas feeling mo pang finest. Tawag nyo dito unang round, tingin ko dito mic test. Ayos. Oo, bumalik ka na lang Iloilo, maghanap ka ng paraan. Pagkat hindi gagana dito pag panay katangahan. Sobrang sangsang pa ng hininga, bituka, dapat ng labhan. Halatang maging sinulat na sikmura niyang walang laman. Kaya sagaan wala sa iyong ganong makuha, tsupe. Kung ganyan lang dalang sandata mo sa gubat uwi. Pareho daw kaming kampyon, pero sa sulat tupi. Para laban mo sa PSP, ito na unat huli. Tangina mo. Okay, medyo na-late lang ako doon, pero ang bangis nung Tsupe. ulit Ang labhan. Halatang maging sinulat na sikmura niyang walang laman.
Kaya sa gaan wala sa iyong ganong makuha, tsupe. Kung ganyan lang dalang sandata mo sa gubat uwi. Pareho daw kaming kampyon pero sa sulat tupi. Para laban mo sa PSP, ito na unat huli. Galing! Ang galing nun. So, walang crowd reaction nun, pero ito, natin. Try ko sa inyo ipaintindi yun. Naka-set up kasi yun, no? Nagbanggit si Invictus doon ng parehas daw kaming kampyon. 'Di ba? Parehas daw kaming kampyon. Tapos may sinabi rin si Invictus doon na parang laban mo to sa sa PSP. Tapos biglang ang punchline, ito na yung unat huli. So comparison ginawa ni Invictus is comparison ng magiging laban nga daw ni Aklas sa PSP at yung pagiging kampiyon nila sa flip top is sa buhay, which is ito lagi ko na sinabi to, no? Palagi ko to sinasabi ngayon sa video na to, na si Aklas nga ang unang champion, 2013 champion, at si Invictus siya yung current, no, 2023 champ, no. So ang ganda lang nung setup kasi nabanggit niya yung PSP, nabanggit niya yung flip top, tapos biglang mag-e-end sa kanilang dalawa, no, na unang champion at huling champion so far. So nagustuhan ko lang yung linya na yon kasi sobrang naging creative ni Invictus sa part na yon. Props kay kay Invictus. Medyo na late lang ako ng reaction doon kasi medyo nag-process, pero solid yun para kay Invictus. Para makuha, tsupe. Kung ganyan lang dalang sandata mo sa gubat uwi. Pareho daw kaming kampyon pero sa sulat tupi. Para laban mo sa PSP, ito na unat huli. Galing. Kasi tumitino ka na. Yan ang bulungan sa mga chismis. Kung inabuso katawan sa sabunon ngayon sa business, malabo nang magdroga yan, di ba? Nagbago nga ng bihes. Kaso wala pang botohan, ikaw ay talo na malinis. Sana nagsabu na lang ng kahit paano mas ganahan. Magbagong buhay man yung siguradong tatamaan. Nakabadibag ka nang iyahatid sa kamatayan pagkat parang biglang kampi sa akin, di ka nakalaban. Tinapaktapakan niyang pinas... Parang naging kampi ka sa akin, di ka nakalaban. En lupit nun. Tatamaan. Nakabadibag ka nang iyahatid sa kamatayan pagkat parang biglang kampi sa akin, di ka nakalaban. Galing kagi. Tinapaktapakan niyang pinasagasaan, pinagkakitaan habang pinapakitaan. Inapi-api ka lang nung pinakagahaman kasi di ka nag-adik kung kailan pinakakailangan. Tong ina mo, durog! Di ka nag-adik kung pinakakailangan. So, puta, ang lakas na itong round 3 ni Invictus, men. Ang lakas niya dito. Kailangan, inapi-api ka lang nung pinakagahaman kasi di ka nag-adik kung kailan pinakakailangan. Inang yan. Kaya ba't nagmati ramay yaman, nasiraan kang bait? Kala parang dati lamang basta tirang pagalit. Kaso di tayo parehas, lalong di magkalapit. Pagkat magkampiyon sa liga, madali nung nakamit. Tapos malaman-laman ko, mataas pa ba yan ng kalaban? Alam nyo ba anong tawag doon? Pambabastos sa raparapan. Dati sulat ko, pang-amateur. Wala pa akong pangalan. Ngayong kampiyon, biglang mature. Kailangan nyo na akong bayaran. Lalo na kinuha ka lang Aklas para kumontra ka sa bida. Kasi sila Pibus daw banas pagkat sumobra na sa hina. Di na yung malakas na nung batak talagang wasak kanyang ira. Ikaw yung Aklas na tumataba, matagal ka nang walang tira. Kasi nga di na raw siya adik, yan ang laging palabas. Eh ba't nakita pa kanina nakapipa ka na glass? Mabuti ako naging katunggali lilinis na Atlas. Dahil ngayong gabi sa tournament titigil ka Aklas. Tanga na strongest round ni Invictus to.
Mahirap tibagin yun. Mahirap tibagin yung ganong klaseng round ni Invictus. And para sa akin, dito niya siniksik talaga yung mga haymaker at mga punchline na ganong kalalakas. Tangina, solid nung ano. Sobrang nagustuhan ko yung laro ni Invictus about dun sa una at huli. Parehas daw kaming kampiyon. Paraban mo sa PSP, ito na yung una at huli. Ang angas talaga nun, men. Sobrang nagustuhan ko yun. Sobrang creative nung part na yun. Ginamit niya ginawa niya reference yung pagiging yung titulo nila sa Flip Top sa Isa Buhay na Champion na nasama sa topic yung PSP. Tapos ang mag-e-end sa kanilang dalawa. So sobrang creative nun, men. Sobrang creative. Ang lakas nun. So ayun, para sa akin, strongest round ni Invictus to. Bukod dun sa nagustuhan kong linya, iba yung approach niya dito, although hindi nagbago ng style, pero sobrang alam mo yon, sobrang iba yung mga bar niya dito. Siksik compare sa first 2 rounds. So tignan natin, pero sabi ko nga mahirap tibagin yung round 3 ni Invictus. Pero kung eto lang, ano lang to, forecast kung madadala ni Invictus kung paano niya tinapos yung round 2 at ayun yung magiging umpisa niya dito sa round 3, possible na maabot or maabutan or mahabol ni Aklas yung ganung performance ni Invictus. At kung mangyayari yon, possible na itabla yung round 3. Pero yun, tignan natin kung ano yung magiging hatol natin sa round 3 ni Aklas. Round 3, Aklas, let's go! Mahapdi, bawat alab, mainit aking bala, matindi mag-amok, sasapitin mo koma. Sa pagsabat, tabas ka kahit sipatas ka, lalo na sa talas, salat ka, nakasulat sa mga tala. Ikaw ay makakatagpo ng maalat na tadhana, nakita sa bilog na buwan, kung paano ang buhay na walang kawalan ay nakitang ganito. Naintindihan mo? Di ba hindi? PC mo ay napisil sa aking pagpitik. Ang sabi ko, isip mo ay nasilip sa aking pagpikit. Ika'y mapapasub. Okay, gumagamit si Aklas ng anagram dito, no? Which is estilo ni Mot, no? So, tingnan natin kung magiging effective ba yon. Bo! Ang sabi ko, hindi! PC mo ay napisil sa aking pagpitik. Ang sabi ko, isip mo ay nasilip sa aking pagpikit. Ika'y mapapasubo. Ubus ka, Patrick. Ika'y mapapasuko. Uso ko, pang-adik! O ano? Holorime na, anagram pa? Eh paano kung i-unorthodox ko pa? Mali ka ng binasag ng banga! Impaktong lyrics sa akin kung bina! Di ba? Sa sarili mong gatong kasi nilaban, ginawa pa din mong sinasandalan. Gamit mong armas, pirmado ng kagrupo ko. Repin Batch 1 to, kami nagpanday ng ulmahan nyo. Putaragis ka. Puta! Hindi pa tapos yung kalahating round ni Aklas. Gagi, ang lakas nun. Kami Ano yun? Pantapat yun dun sa linya ni Invictus na tawag dito, yung round 1 ni Invictus na evolution, evolution ng era mo. So para sa akin yun, sapul yung linya ni Aklas na kami yung nagpanday ng, sabi niya? Pirmado ng kagrupo ko!
Repin Batch 1 to! Kami nagpanday ng hulmahan nyo! Kami nagpanday ng hulmahan nyo. Fuck! Isang matinding linya yun, pre. So, bigyan mo pa ako ng 2 ganun aklas, pucha. Malakas na to. Lakas nun. Di ba? Sa sarili mong gatong kasi nilaban, ginawa pa din mong sinasandalan. Gamit mong armas, pirmado ng kagrupo ko. Repin Batch 1 to! Kami nagpanday ng hulmahan nyo! Tangina, basag. Putang ina mo! Anong pinakamahinang kampyon? Porkit hindi kayo sang-ayon? Sa boto ng hurado noon? Gusto niyong baguhin ang kasaysayan? Nandiyan pa naman si Balakid. Hindi niyo mapabago ang kasaysayan! Kauna-unahang isabuhay sa buong bersikulo! Tama. Kasaysayan dala ng pangalan ko! Di nagsisinungaling ang numero! Kauna-unahang immortal! Kauna-unahang immortal! Ika'y pang-10 lamang! 10 taon na ang immortal! Ika'y 1 buwan pa lamang! At ulitin ko! Tangina, durog. Ayun na. Tinapos na ni Aklas yun, men. Tinapos na ni Aklas yung battle sa round 3. Ang tindi nun. Tangina, sinampal ng katotohanan si Invictus sa part na yun, men. Ika'y isabuhay! Tanginang lakas nun. Doon pa lang sa sa kauna-unahang kampyon sa lahat ng unibersikulo. Tangina. Ang tindi nun. Ang tindi nun. Ay! Sa buong bersikulo! Kasaysayan dala ng pangalan ko! Di nagsisinungaling ang numero! Doon pa lang eh. Kauna-unahang immortal! Kauna-unahang immortal! Ika'y pang-10 lamang! 10 taon! Diba? Doon, dinikdik ni Aklas yung scheme na yon. Yung mga linya niya, kada linya niya sobrang dikdik ng punto at mabigat talaga yun, men. Kauna-unahang immortal! Kauna-unahang immortal! Ika'y pang-10 lamang! 10 taon na ang immortal! Ika'y 1 buwan pa lamang! Dorog. Tangina. At ulitin ko! Kung champion ka, dapat marami kang kayang gawing estilo. Ano yung gusto mo? Lahat ng crowd maging kagaya mo, matalino? Ganun ba gusto nyo? Baguhin yung kasaysayan? O sige! Sa inyo na isa buhay champion ko, burahin nyo yung video! Ano? Kaya mo? Sa putang ina! 3 minutes lang, kaya nga meron ako eh. Lagpas yung mga banat mo! Bakit naman ganon? Kaya ito, medyo lagpas ang ibabanat ko! At uulitin ko, kung totoong puso mo nasa flip top, dapat wala ka dito ngayon! Kung totoong puso mo nasa flip top, hindi ka masisilaw sa 1 milyon! Dahil ang totoong pagmamahal kay Enigma, hindi mababayaran ng milyon. Time! Judges! Putang ina. Matira maya! Tangina, wasak si Invictus sa round 3. Gagi, sabi ko sa inyo, bigyan... Sorry kay alam mo yon, ano na ako eh, sobrang convinced na ako na ibibigay ko kay Invictus yung battle. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung mauulit ni Aklas yung performance niya dun sa second half ng round 2 niya at ayun yung mangyayari sa buong round 3, possible na dumikit lang or possible na tumabla lang eh. Pero ibang Aklas yung ibang Aklas yung nagpakita sa round 3 at sa kanya yun. Intindi nun, ang lakas ni Aklas sa round 3. Grabe yun kasi
yung rounds 1 and 2, wag na natin balikan yon, na-explain ko na yun sa inyo ng maayos, 'di ba? So tabla yon, 17 all, 9-8, 9-8 yun. 9-8 in favor of Invictus, 9-8 in favor of Aklas. So 17 points. Kahit i-disregard na natin yung round 1 and 2, mag-focus na tayo sa round 3. Ibang klase yung Aklas. Pero bago kay Aklas, kay Invictus muna tayo. Yes, andun yung mga malalakas na linya ni Invictus. Nagustuhan ko rin yun. Ang dami rin niyang quotable lines. And sabi ko, yun din yung pinaka malakas na round ni Invictus. Okay? So, pinaka malakas na round niya yun. Actually, convinced na ako na bigyan ko ng 10 puntos si Invictus doon. Real talk guys. Kaya nga sabi ko sa inyo, may hirapan si Aklas ma-overcome yung round 3 ni Invictus kasi para sa akin, perfect yon, 10 points. Pero, pagbanat ni Aklas, kung ano yung ine-expect kong Aklas, puta, nag-exceed doon. Kasi ang ine-expect kong Aklas ine-expect kong Aklas is matutuloy niya yung momentum niya sa round 2 papunta sa round 3 at ganun lang. Pero hindi nangyari yun guys. Mas naging malakas si Aklas sa round 3 at umpisa pa lang, although yung umpisa niya is katulad sa round 2 na kung paano niya tinapos yung round 2 ganun, pero habang nag-i-spit si Aklas sa round 3 is lumalakas ng lumalakas. Tapos, diba, props doon sa pagpalindrome niya. Hindi na siya nagrebat eh. Hindi na siya nagrebat. Palindrome, anagram, hologram. Hologram. Diba? Yung mga karime ng palindrome eh. Diba? Anagram, hologram. Ano pa bang mga kilogram. Joke lang. Aklas, perfect yun. 10-9. Sabi ko sa inyo, convinced na ako na ibibigay ko kay Invictus yon ng 10 puntos. Pero, nanliit talaga yung sulat ni Invictus doon sa naging performance ni Aklas. Kasi, kung paano niya pinerform, pinaghalo kasi ni Aklas yung dalawang estilo. Diba? Yung palindrome, tsaka yung pagiging unorthodox niya. Pinaghalo niya, pinagsabay niya yun at sobrang naging effective. Sabi ko sa inyo kanina sa round 1, yung pagiging unorthodox ni Aklas is hindi na ganun ka-effective sa panahon ngayon sa Battle Lab. Pero pinakita ni Aklas na epektibo pa rin yun ngayon. No? Nagkamali tayo doon sa round 1. Kamali tayo doon. Pero ang galing lang nung pagsingit ni Aklas ng, alam mo yun, sa umpisa ng round 3, siningit niya dun yung palindrome, di ba? Yung mga anagram. Tapos, biglang nag-unorthodox siya. Tapos, sa bandang dulo, nagsabi si Aklas na kung talagang kampiyon ka, dapat marami kang estilo na alam. Which is, ginawa ni Aklas sa round 3. Tapos, ano pa? Yung banat niya na anong gusto mo, yung mga tao maging katulad mo, matalino, ganon. So, yun. Para sa akin na nakuha ni Aklas. Yes, Dikit, I agree dun sa naging score. Kasi alam ko score is 3-2. Diba? Alam ko ang naging score is 3-2. Pero akala ko talaga Invictus na yung magiging boto ko. Pero grabe yung Aklas sa round 3. So, para sa akin, Aklas yung round 3 men. Sobrang lakas ng Aklas sa round 3. Ang galing nung pag-mix niya ng estilo niya at yung estilo na pinauso or hindi naman pinauso or ginamit ni Mot nung 2017 era. Diba? So, para sa akin, sa 10-9, yes, dikit yun. Actually, pinag-isipan ko kung itatabla ko ba yun kasi pares nilang strongest round, pero nung kinumpare ko yung layo nung power, no, yung level ng round 3 nila is malayo talaga. Kaya, I'll go for Aklas 10-9. So, pinaka-score is 26 to 27 in favor of Aklas. Round 1, Invictus yun. Round 2 and 3, Aklas yun. So, Aklas ako dito. Kaya
mayaman, pangil sa pangil, ang mananalo dito magkakamit ng 50,000 pesos at mag-a-advance sa second round at maaaring magkaroon ng 1 million pesos at diamond ring. Kung nagustuhan nyo yung laban, alam nyo na! Let's go, pangil! Let's go! Ang boto ng hurado na makaka-advance sa second round, 3, 2, panalo si Aklas! Tapusin. Picture tayo. Picture, my friend. Picture. Tang-inang lakas ni Aklas sa round 3. Dinurog niya talaga sa mga puntos si Invictus. Ang lakas ni Aklas doon, men. Ibang klaseng Aklas 'yun. Deserve ni Invictus yung 3-2 na score. Deserve din ni Aklas na sa kanya yung battle na 'yon. So, either way, kung kay Invictus naman nabigay yung panalo, syempre ano pa rin niya 'yon, deserve niya 'yon. Pero sa point of view ko, kung paano ko naramdaman yung mga bara, kung paano ko inabsorb yung mga bara, kung paano ko napanood yung battle, Aklas talaga 'yon. So, respeto sa 2023 champ, pero tang-ina grabe yung punto ni Aklas about dun sa unang kampiyon. Tang-ina, ang lakas nun yung scheme na 'yon. Pinamukha niya dun na na ako 10 taon na, ikaw 1 buwan ka pa lang. Basag doon pa lang diba? Pero Aklas yung battle nito. Dikit man, pero I'll go for Aklas. So, yun. Na I think kompleto na natin yung mga battles, yung 5 battles sa Matirang Mayaman, kasi yung last 3 battles sa first round is gaganapin sa 27. Tapos na natin yung Mot J Black, tapos na natin tong Aklas Invictus, tapos na natin yung 6 threat ulit. Tapos na natin yung Mot J Black, tapos na natin yung Zaki Sak, tapos na natin yung Aklas Invictus, tapos na natin yung 6 threat K-Ram, tapos na natin yung Akata Badang. So 5 na yung nare-review natin sa first round ng tournament na to. So yung 3, Shei Saito, Poison 13 Pistol, tsaka Lanceta Lipcram, sa next Sabado pa yon. Pero malalaman naman din natin agad yon after, or baka 28 ng madaling araw or 27, kasi may mga magpo-post naman yan ng result, 'di ba? So ayun. Congrats sa dalawang MC. Tangina, ang ganda ng laban. Deserve ng dalawang MC na to. So kita-kits tayo sa next na review. Medyo napahaba yung natin, napasarap yung kwentuhan, napahaba yung video, yung content, pero deserve talaga ng dalawang MC na to. So congrats sa dalawa. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.